Iba yung hirap at pasakit ang tiniis ni Clarita sa mga mayamang amo sa Singapore dahil sa matinding pangangailangan ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Of course, ayaw nila akong makitang nababakante. So, every morning na nagigising ako, nakaprogram na yung mga gagawin ko. Ang hirap po kasi yun yung talagang homesick na pagdating ng evening, nakatingala ako sa langit. Naalala ko yung family ko. Ang lungkot at pangungulila sa pamilyang piniling tiisin, alang-alang sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kasi kailangan ko siyang bilan ng gatas, pero wala kaming income na mag-asawa. So, pikit mata ko po talagang iniwan yung anak ko. Maganda ang kita kaya natutustusan niya ang pangangailangan ng pamilya sa Pilipinas. Ngunit unti-unting lumantad sa kanya ang sikreto ng kanyang amo. Di sinasadyang nakita ni Clarita ang amo sa kabilang kwarto na may ipinapagawa sa isa pang katulong. Ang mahirap dito, mismong si Clarita ang nag-recruit sa kaawa-awang kasamahan sa bahay. Pinapamasahe niya yung buong katawan niya and then the private part. Kinausap ko ngayon yung asawa niya na bakit mo inaalaw yung asawa mong magpamasahe. And then sabi niya, you just close your eyes. Ngunit wala siyang ibang magagawa kundi isumbong sa kinauukulan ang amo at epekto nito ang kawalan niya ng trabaho. Naawa ako sa mga aplikante kasi they are away from home na nagsakripisyo sila lumayo sa pamilya. Ganun na yung mga na-encounter nila. Yung time na yon, blatter lang. Sabi ko warning para hindi na niya ulitin sa mga ibang darating pang aplikante. Walang trabaho at walang malapitan. Isang kaibigan ang umalalay sa kanya na isang Kristiyano. That time, hindi ko ma-sure kung anong feeling ko eh. Kasi hindi ko talaga alam kung kanino talaga ako dudulog. May question pa ako na sino ba talaga si God? Mga ganun ba? Bakit laging ganito? Bakit? No matter how I try na mag-work, masipag naman ako, bakit ganito? Dahil dito, nakilala ni Clarita ang Panginoong Diyos bilang tagapagligtas. Hindi ko ma-explain yung naramdaman ko that time na dinala niya ako sa church. Lalong-lalo na yung hymns na kinakanta, Amazing Grace. Na, I am lost but now I'm found. So, tinignan ko yun na that's a God's calling for me. Lord, forgive me. Talagang humingi ako ng tawad kahit sa mga tao na kung saan ako nagkasala. Hiningi ko lahat ng patawad sa Lord. Tangan ang katotohanan ito sa kanyang puso. Muling nakipagsapalaran si Clarita upang manilbihang muli at sa kabutihan ng Diyos. Naging mabuti ang kanyang mga sumunod na amo matapos ang 20 taon sa Singapore. Pauwi na si Clarita sa Pilipinas upang magretiro. Bagamat di naman yumaman, tangan niya ang yaman at kasiguraduhan na galing sa Panginoong Diyos. Call unto me and I will answer you and tell you all the unsearchable thing that you don't know. Marami akong hindi alam in the past. Yung something na lagi akong naghahanap, ano ba talaga ang buhay? And then, glory to God, praise the Lord. Kasi the manual of life is the Bible. Yun ang pinaka-best gift na na-receive ko sa buhay ko.